Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa, no, sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. By the way, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is a pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po napag-usapan, pinag-usapan o natalakay na no, sa ating mga channels ay wag po ninyong maituring isang legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong napaka-compelling na issues, no, ay siyempre, pinaka-the best na magkonsulta kayo sa inyong lawyer. Alright, bago tayo magpatuloy, okay? Ay pakiusap na muna sa mga baguhan pa lang ay pakiclick naman yung subscribe, share, and like buttons po natin. Of course, pati yung notification bell, no? And of course, sa mga suki natin dyan, please do not overlook na mag-click po ng share and like, no? Tsaka of course, yung notification bell upang sa ganun, pag meron po tayong mga updates ay antimano, no? You will be duly informed at wala po kayong mamimiss na mga episodes natin kasi at kung mai-share niyo sa itong mga kaibigan ninyo, kaibigan, kamag-anak, no, kakilala, ay malaking bagay po na may pamahagi natin sa kanila yung anumang napag-usapan natin. At sila rin ay may mapupulot no, na kaalaman no, hinggil sa ating batas. Okay? So, tulad ating sinasabi nga sabi nga nila knowledge is power. More so, pag ang alam, ang knowledge natin ay may tungkol sa batas. Okay, kaya lamang na ang may alam sa batas. O bago tayo magpatuloy, I would like to borrow your time, no? I-promote lang po natin yung ating libro, yung Legal Aid Handbook, Daily Law Companion for All ng inyong lingkod. Ito po ay extract po no ng mga batas na normally na may kinalaman po sa existence natin dito sa ating lipunan, no? This is an extract, no? Extract ng mga batas na may kinalaman sa mga, iba natalakay na natin sa ating mga videos that you could find this book handy reference materials, no? For further readings perhaps or just for your curiosity kung ano ba yung sinasabing batas na yan. Okay? And perhaps yung hinahanap po ninyo ay makikita po ninyo dito. At this could be a handy reference material sa inyong bahay o sa inyong place of work. Okay? So, okay, ito po ay hardbound, no? Ito po ay medyo makapal din, no? At ito published ng ating publisher, no? Na Central Books. And they have branches in Quezon City, Makati, Manila, Mandaluyong. And meron din silang branches sa probinsya, no? They have branch in Cebu and in Davao, okay? So, better still, you can order online sa kanilang website www.central.com.ph. Free delivery po, no, inclusive na dun sa price po ng libro. Okay? Maraming salamat. Of course, another book ay na ipromote po natin, ito pong handbook on the Code of Professional Responsibility and Accountability o SIPRA for lawyers po, no? For ating mga panyeros panyeras, no? Pag wala pa po kayong copy ng book nito is hardbound po, you can get in touch a copy of this no sa Central Books. They have branches all over, particularly in Metro Manila. Meron din silang branch diyan sa Davao and Cebu. Or for convenience, you could order no sa online no sa kanilang website www.central.com.ph. Okay. So hardbound po ito. So kung wala pa kayong kopya, dapat may kopya tayo dito. Okay? Maraming salamat. Alright. So proceed na tayo sa ating discussion. Well, palagi po tayo nakatanggap ng sulat ng ganito. At sinasagot naman natin, but then napakahirap pong sagutin yung katanungan ito ni pinadala sa atin ni Josephine Navarro. Sabi kasi niya, gaano ba katagal ang pagpa-approve at release ng land survey? Alam mo, hindi ko masagot po talaga that is my frustration, no? Na hindi ko mabigyan ng tumpak na kasagutan yung tanong na yan because ang dami pong mga dynamics na may kinalaman dito. Kaya ang ginawa po natin
ay nag-research po tayo at saka pinuntahan natin yung website ng Land Management Bureau, no, ng DENR. At saka ganun din po, no, sa mga feedback po ng ating mga viewers, no. Ang tagal daw, inaabot daw ng minsan taon, no. Yung kanilang survey. Of course, depende po kasi kung anong klaseng survey ang inyong pinapasurvey sa inyong geodetic engineer. Napakarami po ang klaseng survey, but karaniwan, no, ng survey na may kinalaman sa lupa ay may kinalaman po ito either sa subdivision and lot plan, okay? Subdivision plan and lot plan with approved technical descriptions, okay? Or meron din namang sinasama relocation at verification survey, no? In short, dito yung common na survey na ating na-encounter ng ating mga kababayan, no? Na frustrate sila. Bakit daw napakatagal? Una po ay marami pong dynamics, no? Dito sa bakit nadidelay. Bakit daming requirements na hinihingi, di umano, no? So marami pong dynamics dan. Una, ang inyo bang kung ipapagawa ninyo, siyempre sa geodetic engineer, license po yan. Okay? Alam naman po ng licensed geodetic engineer kung ano ang mga requirements. Okay? At siyempre sasabihin nyo yan. Now, there are times na yung may problema din yung landowners dahil hindi kumpleto yung requirements. Ngayon, sa ibang video na po yun, yung mga list of requirements. Okay? Now, mahaba po kasi yun. Okay? That depende po sa anong klaseng pagpa-survey. Okay? Dito, we are just concerned on their karaniwan, no? Household concerns, no, ng ordinary na mamayan tulad ng pagpapatitulo ng lupa or pagkaroon ng relocation or verification surveys. Okay? So kailangan pag nakausap ninyo, na-engage na yung inyong geodetic engineer, be sure to have a professional agreement in writing. At nakalagay doon, no, maliwanag. Number 1, magkano ba ang inyong ibabayad sa service niya? Ano ba yung scope ng kanyang services? Nakalagay doon, okay? Kasama ba doon ang paglakad sa titulo o hanggang doon lang sa pagpa-survey, okay? O hanggang doon lang sa pagpa-approve ng subdivision and lot plans o yung inyong relocation o verification plans. Dapat maliwanag ito. Kailan po ang timeline, okay? So, yung iba, at pinapayo ko rin, no, ay dapat staggered po ang pagbabayad ninyo and it should be in writing. So, okay, meron kayong tinatawag na down payment, okay? Tapos progress billing po, okay? At magbabayad lang kayo ng full pag natapos na at yung serbisyo ng inyong geodetic engineer, okay? Usapan ninyo, okay, magbayad mo ng 25%, okay? Pag and then another 25%, okay? Another 25%. Ngayon, yung 25% or 50%, may saka muna bayaran. No? Pag in full na, pag tapos na yung service niya. Halimbawa, ang scope ng service is up to the delivery of their approved subdivision and lot plans, no? Together with the technical description na aprobado ng Land Management Bureau ng DENR or aprobado ng Land Management Authority. Okay? So this has to be delineated. Dapat klaro po yan para wala pong turuan. Another is, checkin ninyo na, of course, siyempre po, yung surveyor ninyo ay license siya, okay? Presumably license. And then, siyempre, bigay po ninyo yung mga requirements at ipapareceive po ninyo lahat ng mga dokumento, okay? For now po, huwag kayo magbigay ng original. A photocopy or a certified true copy will do. No? Kasi hindi naman yun hinihingi normally, no, ng ating DENR, no, at saka LRA, perhaps a certified true copy, okay, of these documents, okay? So, yun, at ipapareceive po ninyo yung mga dokumento na natanggap niya at saka yung pera na natanggap niya. Yung pera, pasaan ba yun? Ito ba ay kasama sa kanyang fees o ito ba ay dapat ibayad sa mga gastusin, no? Doon sa pagproseso ng inyong application, okay? This has to be delineated, maliwanag. Wag mong ihalo yung pera niya sa professional fees at saka yung pera niya na panggastos para pambayad doon sa dapat bayaran. Bakit kailangan ito? Siyempre, pag
pag binigay po ninyo yung pera as part of his services, abay ano lang po yun, compensation niya, partial compensation. Pero pag pinagkalooban siya ng pera, pinagkatiwala ninyo for a specific purpose, okay? Pinapirma ninyo, ibig sabihin dyan, siya ay pinagkatiwalaan ninyo. In short, yung perang tinanggap is interest lamang. Pinagkatiwala for a specific purpose. Pag hindi niya ito na-apply, okay, sa dapat pagbayaran at ito'y ginastos niya for personal gains or profit, aba, ay papasok na po dito si istapa. Ay pwede po makasuhan ng criminal case yun. Okay? So, this could also add pressure doon sa inyong geodetic engineer na abay, kailangan ay ayos ang kanyang pagkilos, no? Huwag siyang basta-basta na lang mag-take advantage doon sa client, excuse me, sa kanyang client. Okay? Another is, kuminsan, madami pong workload. Totoo yun. Lalo pa kung ang project ninyo, lupa ninyo, ay nasa highly urbanized cities. Okay? Na kung saan nagkabuti po yung mga, katulad sa Metro Manila, ay nagkabuti po yung mga condominium projects dyan, mga surrounding areas na dinidevelop ng subdivisions. Okay? Of course, marami po, no? Dami pong mga, siyempre, pag maraming workload at marami pong mga dapat i-attendahan yung ating ahensya ng pamahalaan, ay siyempre, matatagal na po yung proseso. Okay? And of course, yung location ng inyong lugar. Kung una, mahirap pong puntahan. Okay? Tinatamad po ang inyong surveyor pumunta ron dahil maaaring delikado. Okay? O maaaring yung sasakyan ay hindi makausad. O yung terrain ay napakahirap. This could also delay, no, the processing of your title. At kung kinakailangan, minsan, yung DNR, magkakandak pa ng inspection yan, okay? O on-site inspection, okay? At ito rin ay nakaka-delay ng proseso. Minsan, ang nag-approve ay halimbawa from the provincial level lang, aakyat pa yan sa regional level at depende sa survey, ay maaaring makarating pa yan sa head office, sa central head office. All this adds to the delay, no? Kahit na po sabihin natin, meron na tayong tinatawag ng Magna Carta, yung ng rights ng citizens, alalim ng ARTA law, yung tinatawag nating anti-red tape law, at is in doing business dito sa Pilipinas, ay magaling na po yan sa dyaryo o tsaka sa libro. Pero hindi po napapatupad ng ayos. Kulang pa po. No? Because maaring nagkulang po ang ating mga infrastruktura, no, sa mga ahensya ng gobyerno to cope with the requirements of this law. Okay? Katulad niyan, kung pagbabasa natin yung ARTA law, ay may timeline po yun. Halimbawa, kung hindi naman complicated yung dokumento, maaring i-particular number of days lang, okay? Nandun na. At mayroong timeline. Pero hindi po nasusunod yan strict. Lalo na nung nagka-COVID, ay nagkaroon po ng, siyempre, yung implementation dito at saka paggawa po ng pagbalangkas ng rules and regulation, ay naantala po yun. Okay? Kasi kadalasan wala pong pasok. Okay? At nag-add on yung nag-pile up yung mga workload ng mga ahensya ng gobyerno. Ito po ay typical, no, na nangyayari. But sa karanasan po natin, okay? At saka sa feedback na rin po natin, okay? Ay normally po yung typically ay mga 6 months, no? 6 months to over a year pag we're talking here of the subdivision and lot plan, okay? With approved technical description, okay? Dito sa mga highly urbanized areas, umaabot po ng ganyan, okay? Ngayon, kung pagbabasehan natin yung tinatawag nating yung meron sa DNR, no? Meron silang sa Land Management Bureau, meron tinatawag silang LAMP o yung Land Administration and Management Program. Ay maganda po ang sinasabi nilang ito, no? Yun daw sa bagong technology nila, no? Ay talaga daw mas reliable ito dahil gumagamit na sila ng mga high-tech na mga gadget, no? Tulad ng sinasabi niya na dito yung inadapt ng Land Management Bureau, no? Sabi niya ay yung tinatawag nilang gumagawa na sila ng ginagamit nila yung GPS, no? Sa
total stations nila, or global positioning, no? Sa sistema ng kanilang pag-survey, tsaka may geodetic network daw sila na dinevelop ang more robust network that allows surveyor to connect land surveys to national coordinating system to ensure consistency records, land records across the country, tsaka yung digital mapping, no, at data management, okay? Tsaka meron din silang tinatawag na community-based mapping, okay? But all these things, no, despite of this, sabi nila, kasi kung mayroong ganito, kung nabasa natin yung press release ng LM, ng Management Bureau noon, kung di ako nagkamali, basta daw kompletong requirements at within lang, sa loob daw po ng 6 days, lalabas na daw po ang resulta. So, wala pa akong narinig na within 6 days, no? Baka nga naman totoo. Assuming na wala sigurong complication yung ginawang survey. Pero base sa kanilang press release noon, ay umaabot na daw na 5 to 6 days. And I don't know, wala po akong, hindi po natin ito na validate. Okay? So, pag ganyan, despite of this, no, it will take daw, kung may lump, it will take several weeks to several months. So, hindi po sinabi kung ano yung several weeks o ano yung several months, okay? So, but it could daw take anywhere from 6 months to a year. So, parang wala din namang pagbabago doon sa lumang survey because hindi mo rin sila masisisi. Alam mo ba na nung unang panahon, okay, may tinatawag po na table survey na kung saan hindi naman po talaga ina-actual na sinosurvey yung lupa. Sa table na lang, kaya meron po mga inaccuracies. Okay? O kuminsan, nag-survey dahil ang kanilang kagamitang ginamit ay antiquated na, mali po yung reference point. So kadalasan, pag mali yung reference point, mga corner-corner na ganyan, na doon sila kumukuha ng reference point, siyempre mali din po yung nung technical description na nailagay doon sa titulo. Nangyari na yun sa aking clients, okay? Meron silang 5 hectares na property, but it turned out na may portion doon sa loob ng 5 hectares na may titulo, yung iba naman walang titulo, hindi nasakop. At yung portion naman na-exceed ng 5 hectares ay nasakop naman ng kanilang kapit lote. At meron naman sila din ay nakasakop din sa kanilang karatig na lote. Pero pareho may title. Why? Kasi nga po, nalaman natin, of course, na yung survey ginawa po in the 60s, okay? Nakadalasan po, hindi po masyadong reliable ang mga instrumento noon. Kaya it's normal na pag nagkaroon ng relocation survey o nagkaroon ng subdivision and lot plan, all these are kinokorek po, no? And that could that could contribute to the delay of the result of the release, no, of the subdivision and lot plan. So, and the best antidote po dyan is wag yung tatantaran ang inyong geodetic engineer. I-follow up niyo ang inyong reference point lang, inyong contract. Ano bang timeline niya? Na-meet ba na niya? Ano ba ang scope of work niya? Nasunod ba ito? Okay? So, that professional sila, alam nila ang kanilang gagawin, alam nila more or less ang timeline, no, sa pagproseso at pag-release ng titulo, assuming na kompleto po ang inyong requirements at hindi po ang mali, ang kakulangan ay hindi po attributable sa inyong geodetic engineer at sa ating ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pag-approve, pag-release ng survey. Okay? So, tanda po natin, ang ahensya po na may kinalaban dyan sa pag-survey ng lupa, no? Usually, pag may titulan na po ang lupa, titled na, ay pasok na yan sa ating torrent system, ay either po pwedeng sa LRA po yan, okay? Meron kasi silang records na kung mga untitled or unregistered lang naman, ay ano po yan, jurisdiction po yan ng DENR, okay? Doon po sila po ang nagkakandak ng survey. Okay? So I hope Miss sumulat po sa atin si Josephine Navarro, no? Nasagot po natin ang inyong katanungan at I hope, no, kahit paano ay nagkakaroon po kayo ng idea o perspective, no,
how it is to have uh, ang timeline sa pag-release approve ng survey. Okay, I'm referring here to subdivision and lot plan o partition halimbawa, no? That could take that much. Pero base ko po sa recent experience po natin, nagpa-relocation verification survey naman tayo, ay wala pa naman I think, wala pang 2 weeks lumabas na po. So, it depende po yan, no? Sa location at saka again sa workload ng inyong ng ahensya, ng pamahalaan. Of course, nandyan na rin po nag-contribute yung sipag at diligence po ng inyong geodetic engineer. Okay? So hanggang dito lang muna tayo, no? I hope nasagot po natin ang katanungan ni Josephine Navarro. Okay? So, sa mga bago pa lang nakapapasok at hindi pa nag-subscribe, paki-click po yung subscribe at share and like at maipa-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala yung ating video upang sila rin ay merong chance na may mapulot sila, no? Ng kaalaman legal, no, sa ating channel. Okay? Hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much at keep well and God bless.